Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagtataka si Arlene paglabas ng kwarto niya. Nagkakagulong lahat at ang bawat isa di magkanda o gaga sa ginagawa. Sanay siya na uuna na magising sa lahat pero ngayon, naunang magising lahat kaysa sa kanya. Magandang umaga po, bati niya sa lahat. Nakasanayan niya na to simula pagkabata. Good morning, Arlene. Mukhang masarap ang tulog mo may panis na laway ka pa. Biro ni Reagan, tauhan sa bahay tulad nila ni Nikki. Nang mapahawak siya sa labi, tumawa to. Biro lang, Arlene. Tsaka kahit naman maglaway ka, maganda ka pa rin eh. Ewan ko sa'yo, puro ka biro. Aniya sa binata. Bumaling siya kay Aling Flor. Ano pong meron? Sa susunod na araw pa ang birthday ng Ate Ines niya, kaya nakapagtataka, napaagang pag-aasikaso ng lahat. Bumaba si Nikki mula sa pag-ayos ng kortina at lumapit sa kanila. Luminga muna to bago mahina nagsalita. Hindi mo alam? Darating daw ang fiancé ng ate mo bukas, kaya pinapalinis ni Mayor lahat ng kasulok-sulukan ng mansyon. Sobrang yaman daw nun at istrikto eh. Kilala mo naman ng papa mo, ayaw na napapahiya. Kaya nga lahat ng alikabok dito sa bahay, kailangan naming linisan. Pagbabalita nito. Fiancé? Naalala niya noon, fiancé din ang tawag ng ate Sharon niya sa napangasawa nito. Ah, siya yung lalaking mapapangasawa ni ate Ines. Siya nga. Sa wakas, makikita din natin siya. Tila nangangarap ang sabi nito. Maging si Daisy lumapit sa kanila at kilig na kilig din to. Sigurado ko gwapo yun, no? Magugustuhan ba yun ni Ma'am Ines kung hindi? Tsaka ang tagal na rin nila. Ilang taon na nga ba? 8 taon na yata eh, sagot ni Nikki. Naghiwalay lamang dalawa na magsalita si Aling Flor. Kayo talagang dalawang aga-aga puro kay chismisan. Kumilos na kayo. Tapusin mo na mga trabaho nyo bago kayo magchismisan dyan. Gusto niyo yata masermonan ni Madam eh. Si Tana matanda. Agad na naghiwalay ang dalawa. Nagpatuloy sa ginagawa. Aling Flor, ganun ba ka-espesyal ang fiancé ni Ate Ines? Di naman kasi ganito kabongga noon ang pagsalubong sa fiancé ni Ate Sharon. Siguro mas espesyal ang mapapangasawa ng Ate Ines niya. Inawakan siya nito sa siko. Giniya pabalik sa kwarto niya. Isa siyang Crawford, kaya naman talaga espesyal siya. Isa sa pinakamayaman sa bansa ang pamilya niya. Hindi lang sila basta mayaman, kundi makapangyarihan. Kilala mo naman ang papa mo, di ba? Ibinabasa niya sa estado ng buhay ang trato niya sa isang tao. Nang makarating sila sa kwarto niya, giniya siya nito paupo sa kama. Dito ka lang. Hahatira na lang kita ng almusal dito. Mainit kasi yung ulo ni Madam kanina baka mapagbundonan ka na naman. Aling Flor, paano po ang mga trabaho ko? Maraming ginagawa si Nikki kaya't ayaw niya ipasa sa mga tong trabaho niya. Nakakahiya kasi. Huwag kang mag-alala. Dahil paghahatian nila ni Reagan ang naiwan mong trabaho, sige na, kukuha muna ako ng pagkain mo. Ani Aling Flor bago siya iniwan. Matagal na niyang naririnig na may fiancé ang Ate Ines niya at mayaman nga daw. Pero wala naman nakakakita dahil hindi pa to nagpupunta sa kanila. Siguro dahil malayong kanilang lugar at probinsya pa. 8 taon. Naalala niyang Ate Sharon niya. Buwan lang nito naging fiancé ang asawa nito ngayon at kinasal agad sila. Pero ang Ate Ines niya 8 taon? Napakatagal na pala nilang magkarelasyon. Narinig lang niya kay Reneggy ang salitang relasyon. Ganon daw ang tawag sa 2 taong magkasintahan o nagmamahalan. Parang katulad daw ng Papa at Tita Martha niya. Ang pagkasama daw ng dalawa tinatawag na relasyon. Nang pumasok si Aling Flor, may dala na itong tray ng pagkain. Kumain ka na, Arlene. Pagkatapos mong kumain, ipatong mo na lang ang tray dito sa mesa. Ako nang bahala kumuha dito mamaya. Okay po, Aling Flor? Yumakap siya rito at tumalik sa pisngi nito. Thank you po. Ay nako, sabi ko na sa'yo wag mo akong hahalikan, ikaw talagang bata ka eh. Namumula ang mukhang sabi nito habang pinapahid ang pisngi. Ubusin mo yan ha. Dinamihan kong ulam at alam kong paborito mo yan. Okay po, Aling Flor. Agad siyang kumain pagkalabas nito. Sarap na sarap niyang inubos ang ginataang laing na alam niya itong nagluto. Pagkatapos kumain, uminom siya ng maraming tubig. Di niya alam ilang oras nang lumipas. Bukod kasi sa kama, upuan, maliit na mesa at mga unan at kumot, wala nang gamit sa kwarto niya.
Minsan natanong niya kay Aling Flor, ba't nakaiwalay ang kwarto niya sa karamihan, pero hindi siya nito masagot? Tumayo siya at nilabas ang mga bestida sa cabinet niya. Isa-isa niya tong sinukat habang nasa tapat siya ng salamin. Ganito ang ginagawa niya kapag bawal siyang lumabas. Kahit man lang dito'y mabawasan ang pagkabugot niya. Ang gaganda ng mga bestida ng ate Ines niya, kaso lang mahahaba sa kanya. Matangkad kasi to kumpara sa kanya. Siya kasi maliit lang, payat pa. Nilugay niya ang tuwid at itim na napakahaba niyang buhok. Lagpas na to ng kanyang bewang. Kailan kaya siya gugupitan ulit? Tsaka kailan darating ang doktor na tumitingin sa ngipin niya na may bakal na brace daw kung tawagin, sabi nila Nikki. Nagsisimula na kasi tong lumuwag. Kinuha niya ang kulay pulang bestida na parang palda. Naalala niya sinuot ng ate niya pero hindi sa bewang, kundi sa dibdib banda. Napasimangot siya na malaglag to. Para lang yata to sa taong may malaking hinaharap Nasukat niya ng lahat at napagod na siya kakaikot sa harap ng salamin pero wala pa rin si Aling Flor. Sa palagay niya gabi na dahil sobra na ang pagtunog ng tiyan niya, gutom na siya. Ano kaya kung lumabas ako? Umiling siya. Sigurado lagot ako kay Tita Martha kapag nahuli niya ako sa labas. Ayaw naman niyang madamay si Aling Flor kapag nangyari yon. Nakatulog na lang siya dahil sa gutom. Na magising siya, hindi pa rin dumarating si Aling Flor. Ang hapdi na sikmura niya. Gutom na talaga siya. Dahil di naman nakalak ang pinto, lumabas siya. Pupunta na lang siya sa dirty kitchen at kukuha ng kahit anong makakain. Babalik na lang agad sa kwarto niya para di siya makunin ni Aling Flor at ni Tita Martha. Di na talaga niya kayang gutom. Paglabas niya, nagtataka siya. Paano? Walang katao-tao sa buong pasilyo. Kahit sa maid's quarter, walang tao. Nasaan na sila? Habang naglalakad siya, sakala niya napansin, di pala siya nakapagpalit ng damit kanina. Nakasuot siya ng berdeng bestida na tali lang nasa balikat, lagpas sa lampakan ng haba. Nagmamadali siyang pumunta sa dirty kitchen, pero ang malas niya dahil wala siyang nakita na kahit anong pagkain na po pwedeng kainin. Di naman siya po pwedeng pumunta ng main kitchen at bawal siyang pumunta doon. Mamamatay na yata siya sa gutom. Napahawak siya sa tiyan. Hindi pa siya nagutom, ngayon pa lang. Nakakapanghina pala ng tuhod at nakakakainig ng laman. Naisip niya si Manong Pablo. Madalas nasa garden pa rin daw to kahit gabi, ayon kila Nikki. Mahal na mahal daw kasi na matanda ang mga bulaklak dito. Tamang-tama, baka nandun pa ito. Dito na lang siya makikisuyo na hanapin si Aling Flor para makakain na siya. Muntik na siyang matisod kaya hinawakan niyang laylayan ng besidang suot niya. Pagdating sa garden, laglag ang balikat niya. Napakaliwanag dito kaya naman makikita rin kung may tao ba o wala. At wala si Manong Pablo. Mukhang ngayong gabi hindi siya kakain. Pagpihit niya paharap na pasinghap siya nang bumangga ang mukha niya sa matigas sa dibdib. Ang akala niya ang Kuya Ismael niya ito. Naiiyak na tumingala siya. Handa na sana siyang magsorry at makiusap na wag isumbong kay Tita Martha. Makapigil rin nga pinasadahan siya ng tingin ng kabuuan nito. Sino kaya siya? Ito ang unang tanong na sumagi sa isip niya. Hindi ito ang Kuya Ismael niya. Mas matangkad to sa kapatid niya. Mas malaki rin ang katawan. Makapal ang kilay na bumagay sa matiim nitong mata. Matangos ang ilong nito. Ang labi hindi naman ganun kapula pero bagay yon sa kabuuan ng mukha nito. Wala siyang maipipintas sa lalaking nasa harap niya ngayon. Perpekto kasi kung ilalarawan to. Mukhang di nito nagustuhan ang paninitig niya dahil kumunot ang noon nito habang matiim ang matang nakatingin sa kanya. Iniwas niya ang tingin dito at mukhang nagalit pa yata niya ito. Nanlaki ang mata niya na malala ang pakay niya, ang pagkain niya. Nagmamadali siyang tumakbo papaalis. Sa susunod na lang siya makikipagkilala sa lalaki kapag nakakain na siya. Yun ay kung magkikita pa sila sa susunod. Mukhang isa yata to sa bodyguards ng papa niya na naligaw lang. Ang laki kasi ng katawan nito Di naman to mukhang bagong hardinero dahil kakaiba ang mukha nito. Ano bang tawag nila Nikki sa ganon? Gwapo at pogi? Basta magandang lalaki to. Pagdating sa kwarto niya, nadatnan niya si Aling Flor. Inihanda niyang sariling mapagalitan nito dahil sumuway siya at lumabas pero hindi nagalit. Nakahinga pa nga ng malawag na makita siya. Pasensya na po, Aling Flor. Gutom na lang po talaga ako kaya ako lumabas. Hingi niya ng pasensya. Nakokonsensyang tumungo ang ulo nito.
Pasensya ka na, Harleen, ha? Mas inuna kong sundan ng utos ng papa mo. Sige na, kumain ka na. Nanginginig pang inayos ito ang mga pagkain sa mesa. Awang-awa pinanood siya nito habang kumakain siya. Walang espasyong bibig niya sa dami ng laman ng bibig niya. Wala siyang tanghalian kaya't gutom na gutom talaga siya. Tingin nga niya kulang pa lahat ng pagkain na nasa mesa para mabusog siya. Harleen, simula ngayon hindi ka muna po pwedeng lumabas ng kwarto, ha? May biglaan kasing bisitang papa mo eh. Mahigpit niyang pinagbabawal na lumabas ka ng silid na to. Huwag kang mag-alala kapag hindi ako nakapagdala ng pagkain. Mag-uutos ako kay Niking magpuslit ng pagkain dito. Pero Aling Flor, magagalit si Tita Martha kapag nalaman niya na may ibang taong pupunta dito. Baka mamaya matanggal pa sa trabaho si Nikki. Napangiti ang matanda sa sinabi niya. Ikaw talagang bata ka. Inisip mo pang iba kaysa sa gutom mo. Huwag kang mag-alala at siya naman na nagpresenta. Sa katunayan niya, gustong gusto kanyang haritiran kanina ng pagkain eh. Di lang niya maiwan ang trabaho niya dahil nariyan ng ate mo. Naligpit na nito ang pinagkainan niya. Maligo ka muna at magpalit bago matulog. Huwag kang matutulog agad, ha? Hintayin mo munang bumaba ang kinain mo. Bili nito sa kanya bago umalis. Naiwan siya nakatitig sa pintuang nilabasan nito. Hungkag na naman ang pakiramdam niya habang nakatingin sa pintuan. Ganito na lang palagi naiiwan siyang mag-isa. Sanay na siya pero minsan di maiwasan makaramdam siya ng ganito. Sasaya na kaya siya kapag nakalaya siya? Malungkot na yumuko siya. Paano naman siya sasaya kung siya magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang pamilya? Inawakan niyang pisin niya na sinampal ni Tita Martha nang sabihin niyang hindi siya magpapakasal. Paano kung higit pa rito ang maranasan niya kapag tumanggi siya? Naparanok siya ng laway? Di naman siguro hahayaan ng papa niya yon. Ito na mismo nagsabi na hayaan siya sa pipiliin niyang desisyon. Nang bumaba ang kumain niya, niligo na siya. Umupo sa gilid ng kama niya. Habang nagkukuskus ng tuwala sa ulo, bigla, sumagi sa isip niya mukha ng lalaking nakita niya kanina. Makikita pa kaya sila? Mukhang malabo nang mangyari yon. Kinabukasan, nagising siya na sa kwarto niya na si Aling Flor. Na makita siya tong gising na, sinabihan siyang maligo na. Harleen, gusto ko makausap ng papa mo. Ha? Akala niya bawal siyang lumabas ngayon. Wala na bang bisita ng papa niya? Humawak to sa kanyang balikat, tumingin ng seryoso sa kanya. Sanay siyang mas madalas seryoso to, pero mas mukha tong seryoso ngayon. Tandaan mong sinabi ko sa'yo at ng ate Sharon mo, di madali ang buhay may asawa lalo na kung hindi niyo naman mahal ang isa't isa. Piliin mo kung anong gusto ng puso mo. Huwag mong paiiralin ng konsensya at ang awa mo. Tandaan mo, Harleen, ha? Kapag pumayag ka sa gusto nila, pwede kang magaya sa ate Sharon mo. Ayaw mo namang mangyari yun, hindi ba? Ang totoo, hindi pa siya nakakapagdesisyon. Naguguluhan pa siya. Na makita nito ang pag-aalangan sa mukha niya, bumuntong hininga ito. Naiintindihan ko kung naguguluhan ka, Harleen, pero tandaan mo, oras na umuo ka, hindi mo na mababawi yon. Hindi na raw niya mababawi. Habang naglalakad sila papunta sa sala, todo ang kaba niya. Napahinto sila ni Aling Flor sa paglalakad nang masalubong nila si Ines, kasama nito si Ismael. Kami na maghahatid kay Harleen kay Papa Aling Flor. Nang tatanggisan ng matanda, lumapit si Ines at hinila sa braso si Harleen. Bingi ka ba? Ang sabi ko kami na maghahatid kay Harleen kay Papa. Patience, Ines. She's too old to hear you. Pati ba naman sa matanda wala kang pasensya? Suway ni Ismael sa kapatid. Umirap lang dito ang ate nito. Gusto ni Harleen matuwa dahil sinundo siya ng dalawa niyang kapatid at hinawakan pa. Kaso lang andiin ang pagkakahawak ng ate Ines niya, kaya naman napapangiwi siya at natatakot. Parang nagbabanta kasi ang hawak ito sa kanya. Pagdating nila sa sala, inalalayan pa siya na umupo ng dalawa na para bang malapit sila sa isa't isa. Nakita niya ang papa niya na nakaupo sa isang sofa. Sa kabila may nakaupo na isang may edad na lalaki. Harleen, siya si Mr. Marquez. Siya ang lalaking papakasalan mo? Bumaling ang papa niya sa matandang lalaki. Mr. Marquez, siya ang anak kong si Harleen. Siya ang sinasabi ko sa iyo na anak ko. Ang saya niya dahil narinig niya mismo sa labi nitong salitang anak ko. Pero ang tuwangyo'y napawi dahil sa naunang sinabi nito. Siya ang lalaking pakakasalan mo? Ang ibig sabihin hindi na mahalaga ang desisyon niya ngayon. Pero bakit? Ang sabi nito sa kanya, hahayaan siyang magdesisyon. Kaya ano ang ibig sabihin nito?
Ipapakasal siya nito sa matanda na halos kasing edad lamang nito. Gusto niyang tumayo ngunit napabalik siya sa pagkakaupo. Nahawakan ni na Ines at Ismael ang magkabilang balikat niya para itulak siya pabalik. Ang higpit ng pagkakahawak ng dalawa sa kanyang balikat para tong madudurog na sa sakit. Batang-bata pa palang anak mo, Mayor. Sigurado ka ba gusto mo ipakasal sa akin ang anak mong yan? Pinasadahan ito ng tingin si Harleen kapag ko ay ngumisi ito. Well, not bad. Mukhang di naman masasayang ang pagpupondo ko sa pagtakbo mo. Tumayo ang dalawang lalaki at nagkamay. I will pay you triple the amount we agreed upon if you let me marry her immediately. Natuwa si Lito sa narinig. Di napigilan ng mahinang tawa habang nag-handshake sila. Madali ka palang kausap, Mr. Marquez. Magkakasundo tayo kapag ganon. Takot na takot, nagpalipat-lipat ng tingin si Harleen sa dalawa. Pakiramdam niya binibigay siya ng papa niya sa lalaking kausap nito. Hindi ako magpapakasal sa kahit sino, papa. Hindi niya alam saan niya nakuhang lakas ng loob na sabihin to. Pero ayaw niya magpakasal lalo na sa matandang kausap ng papa niya. Hindi niya gusto ang tingin nito kanina sa katawan niya. Kinikilabutan siya sa paraan ng tingin nito. Lumunok siya ng laway nang sabay na tumingin sa kanya ang dalawa. Kanina lang nakangiti, pero ngayon galit ang mga to, lalo na ang papa niya. Mukhang kulang sa leksyon ng anak mo, Mayor. Kung ako sa'yo, turuan mo yan ng leksyon para mapasunod. Baka kapag ako ang naging asawa niyan, hindi yan kayanin pag ako nagturo sa kanya ng leksyon. Makahulog ang sabi ng matanda, sabay ngisi sa dalaga. Aalis na ako, Mayor. Gusto ko ang anak mo. Ilak mo, ha? Baka matakasan ka. Ayoko mawalan ng batang-batang mapapangasawa. Humahalakak na sabi pa nito bago umalis. Papa? Galit na nakatingin sa kanya ang papa niya, kaya naman takot na umatras siya. Napaigik siya sa sakit nang bigla nitong haklitin ang braso niya. Hinila siya nito patayo. Papa, nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka, Harleen. Sino nagsabi sa'yong sumabat ka sa usapan namin? Nangako ka po sa akin noon na makakalayo na po ako kapag nasa 20 na ako. Ang sabi niyo po pwede kong piliin kahit sinong gusto ko. Ayoko po magpakasal, Papa. Hindi ko po kaya. Dumilim lalo ang mukha nito sa galit. Malakas siya nitong tinulak papunta kay Ismael. Dalhin niyo sa taas ang babaeng yan. Tama si Mr. Marquez. Tinuturuan dapat ng leksyon ng babaeng yan. Yes, Papa, sagot ni Ismael. Papa, please po, ayoko magpakasal sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Papa. Nangako ka po sa akin. Napaigik siya nang dumiin ang hawak ni Ismael sa braso niya. Kinaladkad siya ng kuya niya paakit sa taas. Kung noon natutuwa siya kapag umaakit dito, ngayon hindi niya makuhang matawa dahil alam niyang ikukulong siya dito. Aling Flor! Aling Flor, ayoko po dito. Tawag niya dito. Flor, tumabi ka kung ayaw mong mawala ng trabaho. Banta ni Lito sa matanda ng akmang hahabol to sa dalaga. Mayor, akala ko ba hahayaan niyo magdesisyon si Harley? Hindi ko siya pinalaki para nang sawayin ako. Sa pamamahay na to ako ang masusunod, hindi siya o kung sino pa man. Magpapakasal siya kay Mr. Marquez dahil yon ang kagustuhan ko. Ano ang mangyayari ngayong sapilitang ipinapakasal si Harleen sa matandang hukluban kapalit ng pera? Magawa kayang makatangas si Carleen sa hulungang pamilya mismo ang may gawa? Sinong makakatulong sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.